At sa pagpapatuloy po ng ating ikonsulta mo, pag-uusapan natin this morning ang masamang epekto ng climate change at ano ang maaaring gawin ng bawat isa upang mapigilan ito. Pero bago po muna natin simulan ang ating discussion, let's all watch this first. Mula pa noon ay naririnig na natin ang issue ng climate change at kung papaano nito naapektuhan ang mundo. Sa ating panahon ngayon, pinaka nararamdaman ang masasamang epektong dulot ng climate change sa kalikasan. Ano-ano nga ba ang dapat nating gawin upang mapigilan ang masamang epekto ng climate change? Maaabutan pa nga ba ng mga susunod na henerasyon ang isang mundong hindi paganap na nasisira ng climate change at ng mga problemang kaakibat nito? Yan ang ating tatalakayin ngayong umaga kasama si Dr. Laura David. Dito lang sa ikonsulta mo. Natin here sa studio si Dr. Laura David, isang physical oceanographer, professor at ang head ng Ocean Color and Coastal Oceanography Laboratory sa UP Marine Science Institute. Wow. Yeah. Good morning. Welcome here sa Good Morning, Kuya. Good morning. Para po sa kaalaman muna po ng ating televiewers, ano po ba ang ginagawa ng isang oceanographer? Ang isang oceanographer, siya yung nagsusukat ng kahit na ano sa dagat. So kahit anong lumulutang, kasama yung daloy ng tubig, kasama yung mga chemical na nakikita dito, kasama na rin yung mga animal at mga tanim na lumulutang dito. So, yun pong topic natin, ano po ang magagawa natin para po maiwasan natin ang climate change? Ano-ano po ba ang inyong mga ginagawa ngayon para po hindi maiwasan po natin ang climate change? So, yung climate change, mangyayari siya talaga. So, ang unang-unang dapat gawin ng mga tao ay paghandaan ito, no? Kagaya din ng mga pagdating ng iba-ibang sakuna. Kaya ang number one na namin na itinutulak ay ang pag-educate ng mga ating kasamahan mula sa local government units, pati sa mga kabataan hanggang dito na sa And how do you go about it po, ma'am? Do you go parang school per school and municipality to municipality? Very good question. Ang unang-una naming target, tatlo. Yung mga policy makers, yung gumagawa ng batas, yung mga mag-aaral at yung kalamang guro kasi sila naman ang susunod na henerasyon, at siwana kasi sila yung pinaka-naapektuhan. So iba-iba yung ginagamit namin doon. Sa mga policy makers, we make policy brief, gumagawa kami ng mga alituntunin para makatulong sa kanila. Doon sa mga teachers, gumagawa kami ng mga animations, gumagawa kami ng mga educational materials, gumagawa kami ng mga laro, no? May mga game boards kami. And then para dun si Juan at Juana, ang balak namin, gumagawa kaming teleserye. So nagsusulat kami ngayon para sa isang teleserye para maging natural na sa kanila yung kaalaman ng climate change. Kumaga parang maging infomercial na rin Parang sa gano'n. mga televiewers. Sige, Angel, I just wanna ask Dr. Laura, di ba kumukuha kayo ng mga specimens sa ocean, Tama. sa ano, meron ba itong importansya, lalo na sa climate change, pag-uusapan natin, no? Ang behavior ng mga marine animals, let's say, dito sa isang lugar, marami itong species, parang ngayon, pag tuklas ninyo, parang kumokonti sila, o the movement ng mga marine species na, could it tell you na maaring may nangyayari sa below ocean levels natin o yung mga changes within the ocean floor? Very good question, no? Kung paisa-isa lang yung pangyayari, hindi mo pwedeng sabihin na climate change yun. Pero kung patuloy na nangyayari o kaya paulit-ulit na mangyayari, yun na yung climate change. Sabi ng mga ngisda, nararamdaman nila na umiinit yung dagat kasi lumalayo yung mga isda o kaya lumalalim siya. So nahihirapan na silang hulihin ito. Meron din tayong mga tinatawag na plankton, no? Yung maliliit na mga animal saka ng mga tanim sa loob ng dagat. At kung naiiba yung komposisyon nito, o kaya may mga dumadami na dati, konti lang naman sila at nakakasama ito sa dagat, ito yung mga senyales na may nangyayari sa dagat. Ma'am, tanong ko rin po, ano-ano pong mga activities naman ang nagagawa ng humankind para yung sa epekto po ng climate change? Tama. Sa atin dito sa Pilipinas, kagaya na yan ng, kunyari, meron kang history sa pamilya, yung sakit ng puso. Yun yung climate change. Pero kung ano yung gagawin mo sa lifestyle mo, yun yung paghahanda. No? Kung ang papabayaan mo sarili mo, most likely, magkakaroon kang heart attack. Pero kung aalagaan mo sarili mo, mag-exercise ka, tamang pagkain, okay ka lang. So yung paghahanda sa climate change, ganun din. So kung ang gagawin natin,
Ngayon pa lang, iiwas na tayo sa mga lugar na masakuna, yung masyadong malapit sa dagat. No? Mas makakatulong yon. Kasi dumating man ang climate change, hindi tayo masyadong maapektuhan. Ganon din yung pag masyadong pag-ulan. No? So kung alam mong bahain na yung lugar mo, hanap ka na ng lugar na yung susunod na henerasyon, yung mga anak mo, sa iba na pupwesto. Kasi alam mo naman, hindi ito panandalian lang o ngayon lang. Patuloy na itong mangyayari ngayon. At ang pinakaano pa, meron tayong mga pwedeng i-contribute. Kasi lahat naman ito nagda-drive, lahat din ang nagawa natin sa kalikasan. So kung magtatanim tayo ng puno, kung titigilan natin yung pagsisiga, kung ating aalagaan na yung ating kalikasan, no? O hindi na tayo masyadong magtatapon ng basura. Yun, lahat yun, bawat isang patak makakatulong. Every contribution counts. That's right. Diba? So, kayo po ba, sa tingin niyo po, ang government natin is very active on helping to avoid climate change? Yes, I think when it started mga 20 years ago, medyo mabagal yung ating pick-up. Pero ngayon, on all fronts, no? I think the government, nasa harapan na nila eh. Both the disaster risk reduction and the climate change adaptation, ginagawa na ng ating gobyerno ngayon. Pero kailangan nila ng tulong. Hindi pwedeng sila lang. Lahat dapat tayo. May private sector kayang nagtutulong sa inyo sa like mga contribution, di ba, Angela, mga pag-health sa regarding this. Kasi parang malaking proyekto ito eh, mga programa. Tapos gusto ko rin tanong, Doktora, kung kasama dito yung paghanap ninyong pagtuklas ninyo ng mga iba-ibang marine species, o pwede rin kasi, no, pag yung mga species na from the depth na nakikita natin na madalas sa shore, that could be a change in also for climate change, di ba? Yung mga ganun. Totoo, oo. So yung una mong tanong is, meron ba tayong private sector na tumutulong? Marami. At kinagagalak nga namin, pati din sa academe, no, na marami na tayong private institutions na interested siya, hindi lang in helping the disaster, but in actually preventing a disaster from happening. So that's very good. Pagdating naman sa pagsukat sa dagat, no, oo, lahat yon senyales kasi siya. Ang pinakalikas yaman ng Pilipinas o ang pinakapanlaban niya sa climate change, mataas yung kanyang tinatawag na biodiversity. Marami tayong iba-ibang klase. Kunyari, meron kang isang taniman, pag puro buko yon, may dumating na peste, patay lahat. Pero kung marami siya, may buko ka, may malunggay ka, may ganito ka, tumama man ng isang peste, okay ka lang kasi may magsusurvive. Ang Pilipinas, natural siya na marami. Iba-ibang klase. So, dapat yun pangalagaan. Kasi kada dumating na bagyo, dumating na pag-init, nagsusurvive tayo kasi ang taas ng biodiversity natin. Kailangan education. Ma'am, with all the things that you've been doing po para po magkaroon ng awareness ang mga tao po about climate change, ano po yung pinakamahirap na ginagawa ninyo? Siguro ang pinakamahirap, hindi yung kumbinsin sila na may climate change. Ang pinakamahirap yung sa puso nila yung pagbabago, hindi lang ningas kugon. Mahilig tayo kunyari mag-evacuate ng lugar na tatamaan. Pero ayaw natin mag-relocate. Ayaw natin umalis doon. Parating sinasabi ng mga tao, dito na ako nabuhay, dito na rin ako mamamatay. Ang kaso mo, yun na talaga magkakatotoo. No? So dapat, mahirap man sa puso natin na umalis sa isang lugar, kailangan na talaga siyang gawin. Yun ang pinakamasakit. So parang nangyayari po, nagiging band-aid solution lang. Yes. Hindi yung talagang permanent na solution sa problema. Sige ma'am, baka po may gusto mag-volunteer sa inyo pong organization para po sa yung advocacy po natin sa climate change. You can invite our televiewers. Para po sa lahat ng gustong makakilahok sa aming pakikipaglaban para sa ikabubuti ng lahat with respect to climate change, pwede nyo kami puntahan sa aming website, www.msiupd.edu.ph. Nandun po yung mga lahat ng detalye tungkol sa aming ginagawa. Ayan. So kahit sino pwedeng mag-volunteer, no? Yes po. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Laura David, isang physical oceanographer, professor at ang head ng Ocean Color and Coastal Oceanography Laboratory sa UP Marine Science Institute.